Ang ganitong gawain ay ang pinakamasarap sa lahat. Nakakapagiganti ka na sa kaaway na hindi nito nalalaman. Wala akong ibang hangad kundi ang mapaslang ang lumapastangan sa aking kapatid. Mag-iingat ka, kaibigan. Naghahasik ng lagim ang mangkukulam. Ayokong pati ikaw ay mapahamak. Isuko mo ang lahat sa Diyos Ama upang muli mong maranasan ang kapayapaan. Bago tayo magpatuloy sa kwento, mga kabaryo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Pa-like and share na rin ang video. Yun lang naman, mga kabaryo. Maraming salamat. Umpisahan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay na nangyari sa taong 1986 sa lugar ng Bicol. Itago mo na lang ako sa pangalang Danilo Cabarrio. Nagmula ako sa Kabisayaan at inaamin ko, isa akong manlalason. Dahil sa aking gawain na isang bayaran, napilitan akong iwan ang babaeng nais ko sanang makasama habang buhay. Sa panahong iyon ay mag-isa na lamang ako sa buhay dahil itinakwil ako ng sarili kong pamilya. Abot langit ang galit nila nung nalaman nila ang aking gawain. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Wala akong anak na mamamatay tao. Wika dito ng aking ama. Itay, patawarin niyo na ako. Hanap buhay lang naman ang ginagawa ko. Sagot ko sa kanya. Anong hanap buhay ang pinagsasasabi mo, Andres? Bakit ginutom ba kita? Kaya ka pala tumigil sa pag-aaral dahil may ginagawa ka ng kademonyohan. Nakakatulong naman ako sa pamilya natin, di ba? Kaysa mag-aral pa ako. Kaya nga nagtatrabaho na lang ako. Trabaho bang maituturing iyang panlalason? Hayop ka, nakikinabang pala kami sa pera na galing sa kasamaan. Anong uri ng pag-iisip meron ka, Danilo? Hindi kita pinalaking ganyan. Sinasabi mong may trabaho ka, di ba? Wes, lumayas ka at huwag na huwag ka nang bumalik sa pamilyang ito dahil ituturing ka na naming patay. Kahit isa sa aking pamilya ay walang kumampi sa akin. Lahat sila ay galit na galit. Kilala ang aming pamilya bilang reliyoso. Kaya lumaki kaming lahat na magkakapatid na nakadikit na ang simbahan sa aming buhay. Pero sadyang may nalihis ng landas at ako yun, kabaryo. Hindi ko na lang babanggitin kung saang lugar sa Kabisayaan ako nagmula. Dahil hanggang ngayon ay patuloy na nagsisilbi sa simbahan ang aming angkan. Hindi naman kami salat sa buhay, kabaryo. Nag-umpisang mag-iba ang aking pananaw sa buhay noong nahuli ko ang aking kapatid na babae na muntik ng pagsamantalahan ng isang pastor. Nasa edad 17 ako noon at 14 anyos naman ang kapatid kong babae. Naitago na lang natin sa pangalang Antoinette. Minsan isang gabi, nang matapos ang misa, ay nakaugalian na ng aking mga magulang ang makipag-usap sa mga kasamahan sa simbahan, lalong-lalo na sa pare. Habang kaming tatlong magkakapatid ay nakaupo lang. Inaya ako ni Antoinette na samahan siya sa banyo dahil naiihi ito. Tumanggi ako at sinabing umihi siyang mag-isa. Mas lalong hindi rin sumama ang bunso naming si Brian dahil abala ito sa kanyang laruan. Nagtungo na lang mag-isa si Antoinette sa banyo kung saan ay nasa pinakalikod ng simbahan. Malaki ang simbahang iyon at minsan na rin akong nagbanyo at nakakatakot dahil madilim ang pasilyo patungo doon. Makalipas ang ilang minuto ay inutusan naman ako ni nanay na hanapin si Antoinette dahil uuwi na kami.
Napakamot pa ako ng ulo at nagdabog. Marahan akong nagtungo sa likod ng simbahan. Gawa nga ng madilim at tanging ilaw lang ng kandila ang naroroon. Nakatirik ang mga malalaking kandila sa mahabang lagayan nito, nagawa sa bakal at nakapwesto sa gilid ng pasilyo. Habang binabaybay ko ang daan patungo sa banyo, ay may narinig akong mahinang iyak ng isang babae na nagsasabing, "Wag po." Hanggang sa naaninag ko ang isang lalaki na pilit hinahalikan ang isang batang babae. Sa mga sandaling iyon ay batid ko na si Antoinette ang batang pinagsasamantalahan ng isang lalaki. Agad kong kinuha ang lagayan ng kandila at patakbong inihampas sa lalaki. Walang tigil ko itong pinaghahampas hanggang sa masalo ng lalaki ang bakal. Danilo, sandali at ako ito si Pastor Joel. Anong ginagawa mo kay Antoinette? Huwag kang maingay. Isang malaking eskandalo ito sa oras na nalaman ng mga tao. Tiyak malaking kahiyan ito sa pamilya nyo, lalong-lalo na kay Antoinette. Demonyo ka? Pastor ka pa naman, di ba? Tumigil ka, Danilo. Sino sa atin ang paniniwalaan ng mga tao? Alam mo naman siguro kung gaano karami ang naniniwala sa akin kumpara sa iyo na isa ka lang bata. Hinawakan pa ng demonyong pastor ang aking liig habang sinasabi niya ang mga salitang yon. Matapos nito ay umalis na ng tuluyan ang pastor. Pinahiran ko ang luha ni Antoinette at inayos ko ang damit nito. Porsigido ko na isumbong sa aming mga magulang ang nangyari. Kaso lang, pinigilan ako ng aking kapatid. Ayaw niyang mapaya at gawing usap-usapan ng mga tao. Nagmamakaawa rin ito na itago na lang namin ang nangyari. Hindi rin naman nagtagumpay ang hayop na pastor sa kanyang pakay. Magkahalong emosyon ang naramdaman ko ng mga sandaling yon, kabaryo. Labis din akong nagsisisi kung bakit hindi ko sinamahan si Antoinette. Hindi sana ito mangyayari sa kanya. Bilang kuya niya ay napakasakit nito sa akin. Nang dahil sa aking kapabayaan ay muntik nang mapahamak ang aking kapatid. Gayunpaman, pumayag na lang ako sa pakiusap ng aking nakababatang kapatid. Ayoko na rin kasi na madagdagan pa ang tromang sinapit niya kapag nabulgar pa ito sa karamihan. Nanahimik ako para protektahan ang dangal ng aking kapatid, pero simula sa gabing yon ay nag-iba ang aking pananaw. Ang lugar at mga taong taga-silbi nito, kung saan iniisip ko na pinakaligtas na lugar, ay siya palang magdudulot sa akin ng matinding pagkamuhi, galit at higit sa lahat ang pagnanasang makapaghigante. Sa tuwing sasapit ang linggo, ay nagtitinginan na lang kami ni Antoinette habang sinasabihan kami na maghanda para sa pagsisimba. Habang nasa gitna ng misa, ay tila sasabog ako sa galit nang makita ko itong si Pastor Joel na taimtim pa na nagdadasal. Sa isip ko pa noon, kabaryo, si Satanas yata ang sinasamba ng demonyong yon. Nang matapos ang misa, ay pangiti-ngiti pa ito sa mga tao, lalo na sa mga kabataan na nagmamano pa sa kanya. Tila naramdaman ni Antoinette ang panggigigil ko habang magkatabi kami sa upuan. Hinawakan niya ng maigpit ang aking bisig at hindi niya na ito binitawan pa. Bilang isang lalaki at kapatid, isa itong napakalaking sampal sa aking pagkatao na wala man lang akong nagawa para sa aking kapatid na babae. Dinibdib ko yon ng ilang taon, kabaryo. Kahit ayaw ko nang pumasok sa simbahan kung saan naroroon ang demonyo, ay wala akong magawa dahil
kailangan kong samahan ang aking kapatid. Sa bawat pagkakataon na nasisilayan ko ang muka ng pastor na yon, ay para bang nais kong lamutakin ang kanyang pagmumuka at tadtarin ito ng saksak. Sa madaling salita, nais kong patayin ang hayop na yon. Dumating ang panahon na magkokolehiyo na si Antoinette sa mas malaking syudad, kaya napanatag na ang loob ko dahil hindi niya na makikita ang pagmumuka ng demonyong pastor na yon. Sa pag-alis ng aking kapatid sa aming lugar, ay dito na ako nagsimulang humanap ng paraan upang mapatay ko si Pastor Joel. Gawa nga sa hangarin na makapaghiganti sa pastor, ay nakikipagkaibigan ako sa kahit kanino. Inilabas ko ang sarili sa mundong ginawa ng aking mga magulang, hanggang sa nakilala ko ang manlalaso na si Mang Imok. Si Mang Imok ay ulila na sa kanyang pamilya. Napaslang ang buong pamilya niya sa kalabang manlalason din. Nang nalaman ng matanda na ang paghihiganti ang dahilan kung bakit nais ko matuto ng panlalason, ay sinamantala niya naman ito. Alam ko na hindi magandang gawain yon, pero wala na akong naisip na paraan upang makapaghiganti nang hindi nalalaman ng tao. Labis naman akong binalaan ni Mang Imok na huwag gagalawin ang mga nakaimbak na lason sa isang silid ng bahay. Mas mabuting iwasan ko ang pumasok doon. Tinulungan ako ng matanda na maisakatuparan ang aking binabalak sa pastor na nag-aanyong maputing tupa sa mga mata ng tao. Ipinakita niya sa akin ang lagayan na may pulbos na lason. Nasa maliit lang ito na garapa. Ang tanging gagawin ko ay ihalo ito sa inumin o pagkain. Pero konting-konti lang daw. Dapat ang ilalagay ko ay yung tipong dakot ng daliri ko lang. Isang pangkaraniwang gawain sa panlalason, ngunit kamatayan ang dulot nito. Siyempre, itinuro din niya sa akin ang paraan upang hindi naman ako malason. Ang problema ko lang kung papaano ko ito may ihahalo sa pagkain ng pastor. Sa mga panahong ito ay nag-umpisa na rin akong magbulakbol, lingid sa kalaman ng aking mga magulang na halos hindi na ako pumapasok sa eskwela. Isang gabi, narinig ko ang usapan ng aking mga magulang na may gaganaping salo-salo sa isa sa kanilang mga kaibigan dahil selebrasyon ng kaarawan nito. Panigurado dadalo si pastor dahil taga-silbi din ng simbahan ang may kaarawan. Inasahan ko na rin na pati kami ni Brian ay isasama ng aming mga magulang. Ito na ang pagkakataon ko na lasunin ang demonyong yon. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng salo-salo. Ang sarap tusukin ng tinidor ang pagmumukha ng taong umabuso sa kapatid ko. Nakakarindi sa aking pandinig ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Buhay pa ang taong ito, pero sumasayaw na sa dagat ng apoy ang kaluluwa niya. Napakasinungaling at mapagkunwari. Ilang kabataang kababaihan na kaya ang sinamantala ng nilalang na ito. Wala akong ibang inisip kundi kung papaano ko mailalagay sa pagkain ang lason. Napansin ko naman na mahilig sa inuming pinya ang pastor na yon. Kanina ko pa ito napapansin na panay ang paghingi nito sa tagasilbi. At sa muling pakikipag-usap niya sa tagasilbi, ay sinundan ko na ito sa kusina. Nagkunwari naman akong hinahanap ang palikuran, pero ang mata ko ay nasa baso ng inumin na nakapatong sa mesa. Nang malingat ang tagasilbi ay mabilis kong inilagay ang lason at gawa ng kaba, ay hindi ko na natansya ang lason at halos
maubos na ang laman ng garapa. Agad na akong umalis at nagtungo ng palikuran. Pumasok naman ako doon upang huminga ng malalim at talagang kinakabahan ako ng matindi. Ilang minuto pa akong nanatili doon. Sana walang umagaw ng baso ng inumin. Baka iba pa ang madali ng lason. Sa pagbalik ko sa loob, may mangilan-ngilan akong nakita na may hawak ng baso na kapareha kay pastor. Nangangamba na ako na baka maling baso ang napunta sa kanya. Pero alam ko na nag-iisa lang yon kanina. Nakikipagkwentuhan naman ako sa mga kaibigan ko sa balkonahe ng malaking bahay hanggang sa nagkaroon ng komosyon sa bahay. Biglang natumba si pastor. Nangisay at bumula ang bibig nito. Tumirik na rin ang mga mata nito. Sa aking nasilayan sa nangyari sa pastor, ay tila ba may malaking tinik ang nabunot mula sa aking dibdib. Sa wakas, sa ilang taon ay naipaghiganti ko na rin ang aking kapatid. Kinabukasan ay nagtungo naman ako kay Mang Imok. Imbis na sa paaralan, masaya kong ibinalita sa kanya ang aking naging tagumpay. Magaling, Danilo. May naghinala ba sa'yo? Hindi ba at wala naman? Wala nga po, Mang Imok. Maraming salamat sa inyong tulong. Sa wakas, napatay ko na rin ang demonyong yon. Masarap sa pakiramdam, di ba? Pero may hihilingin akong pabor sa'yo, bata. Anong pabor po ba yon, Mang Imok? May ipapagawa ko sa'yo. Katulad din ito sa ginawa mo kay pastor. Manlalason po ba ulit ako, Mang Imok? Oo naman, iyo. Bilang kapalit sa pagtulong ko sa'yo. Ganun ba? Sige, pero isang beses lang ah. Oo naman, iyo. Isang beses lang. Gayon pa man, ginawa ko ang hiniling sa akin ni Mang Imok. Muli akong lumason ng tao sa pangalawang pagkakataon. Ang taong ito ay taga-kabilang baryo. Wala naman akong alam na detalye maliban sa pangalan nito. Hindi ko pa rin maiwasan ang kabahan sa tuwing isinasagawa ko na ang panlalason. Sa sandaling iyon, ay nasunod ko naman ang tamang dami ng laso na dapat ilagay. Kaya naman inabot pa ng bukas bago pumanaw ang biktima. Sa muli naming pagkikita ni Mang Imok, ay binigyan niya ako ng malaking halaga. Ayon sa kanya, ipinatatrabahon pala ang taong iyon ng kanyang parokyano. Isang bayarang manlalason kasi itong si Mang Imok. Subalit nang matanggap ko na ang salapi, ay tila ba may iba akong naramdaman sa aking sarili. Masarap sa pakiramdam ang makahawak ng ganoong pera. Kahit kailan ay hindi pa ako nakahawak ng ganoong halaga. At hindi ko na lang namalayan, ay tuluyan na pala akong kinain ng pagkagahaman sa salapi at ipinagpatuloy ang gawaing panlalason. May mga parokyanong ipinapasa sa akin si Mang Imok at sa bawat pagkitil ko ng buhay ay kapalit nito ang limpak-limpak na salapi. Hanggang sa dumating ang punto na nahuli ako ng aking ama at ako'y pinalayas at itinakwil. Pumunta naman ako sa poder ni Mang Imok at nakiusap na doon muna ako manirahan pansamantala. Tinanggap naman ako ng matanda at doon sa kanyang pangangalaga ay mas natuto pa ako ng panlalason at masasabi kong halos na pantayan ko na ang matanda. Subalit may isang pangyayari na hindi ko inaasahan na gagawin sa akin ni Mang Imok. Habang ako ay papawi, ay napansin ko na may bisita ang matanda base sa tsinelas na nasa ibaba ng hagdanan. Hindi na yon bago sa akin. Baka parokyano lang ito ng matanda. Upang hindi makaistorbo,
ay doon na ako dumaan sa kusina. May dala rin kasi akong isda na lulutuin namin. Habang patungo ko sa kusina, ay narinig ko mula sa labas ng bahay ang usapan nila. May naghihinala na raw kay Mang Imok na siya ang lumason sa isang negosyante na taga-kabilang bayan. Ngunit sa aking pagkakaintindi, ay gagawa ng paraan si Mang Imok upang hindi na siya ang paghihinalaan at mabaling sa iba. Base sa aking pagkakaintindi, ako ang ilalaglag ng matandang manlalason. Agad naman akong umalis at naghintay ng ilang minuto bago tuluyang bumalik ng bahay. Naroroon pa rin ang bisitang lalaki pero sinadya ko ng lakasan ang pag-apak sa hagdan upang malaman nila na merong paparating. Mang Imok, anong luto po ba ang gusto nyo sa isda? Ay, ikaw na ang bahala dyan, Danilo. Sa mga ganyang bagay ay kayang-kaya mo na yan. Siguro gagawin ko na lang itong tinola. Parang ang sarap humigop ng sabaw ngayon. Sige, Mang Imok, kukuha lang ako ng mga sahog sa likod. Habang nangunguha ko ng mga gulay para sa lulutuin, ay nag-iisip na ako ng paraan kung papaano ko mauunahan ang matanda. Nang matapos ako sa pagluluto, ay tiyempong nagpaalam naman si Mang Imok at sabay silang umalis ng kanyang bisita. Sinabi ko na lang na mauuna ako sa hapunan. Bandang 9:00 na nang makabalik ang matanda. Iinitin ko sana ang tinola pero siya na lang daw at bumalik na ako sa kwarto. Pagsapit ng umaga, habang nagkakape ako sa balkonahe, ay narinig ko na ang paglabas ni Mang Imok sa kanyang kwarto. Nang lingunin ko ito ay humawak siya sa upuan sa may sala habang kinakapa ang kanyang dibdib. Nahihirapan daw siyang huminga hanggang sa napaupo na ito sa lupa. Ayop ka, Danilo. Anong ginawa mo sa akin? Nasaan ang mga lunas ko sa lason? Mas hayop kang matanda ka. Akala mo siguro hindi ko alam ang binabalak mo sa akin. Pumalpak ang trabaho mo, tapos ako ang ilalaglag mo. Pasensyahan na lang tayo. Ikaw rin mismo naman ang dahilan kung bakit ko nagawa sa iyan. Kinupkup kita at tinuruan, tapos ito pa ang igaganti mo sa akin. Pasensya ka na, Mang Imok. Marami pa akong nais gawin sa buhay eh. Mas mabuting mauna ka nang humarap kay Satanas. Matapos nito, tumayo na ako at kinuha ang mga damit na nailigpit ko na kagabi pa. Wala na kasi akong maisip kung papaano ko mauunahan si Mang Imok kundi ang lasunin nito. Matapos kong maghapunan ay nilagyan ko ng lason ang ulam. Bago ko siya iniwan at sinigurado ko munang patay na ang matanda. Alam kong ako ang pagbibintangan. Kaya naman tuluyan na akong lumayo sa lugar at nagpakalayo-layo. Nagtungo na ako ng Samar Kabaryo, kung saan talamak ang mga manlalason sa lugar. Namuhay naman akong mag-isa at nagkaroon din ng mga kaibigan. Doon ko ipinagpatuloy ang aking masamang gawain. Nakabili ako ng bahay at nilagyan ko ng maliit na tindahan sa labas. Noong una maayos naman ang lahat ng nangyayari hanggang isang araw ay may dumating na 2 lalaki. Ayon sa kanila, sila daw ang tunay na nagmamay-ari ng lupa at pinapaalis na ako sa lugar. Sa makatuwid, naloko ko ng taong nagbenta sa akin ng bahay. Sinabi nito kasi na ayos lang daw na bahay lang ang bibilhin ko dahil siya din naman ang may-ari ng lupa. Wala naman akong nagawa kundi makiusap na humingi ng palugit upang makapaghanap ng malilipatan. Nang makatagpo ko ng malilipatan sa kabilang bayan,
ay hindi na ako nag-atubili pa. Pero hindi naman ako makakapayag na nagpakasasa sa salapi ang taong nanloko sa akin. Kaya wala akong ibang ginawa kundi hanapin ang taong yon. Si Bernabe ang taong nagbenta sa akin ng bahay. Nangungupahan lang pala siya sa bahay na yon. Sa loob ng 5 taong kasama ang asawa na matatamis din magsalita at ako'y napaniwala. Halos 2 buwan ko din silang hinanap. Nasa iisang bayan lang pala kami. Nangungupahan din sila at may negosyong ihawan. Mukhang masarap ang buhay nila gamit ang aking pera. Nagmanman ako ng ilang linggo upang malaman ang kanilang mga gawi. Natuklasan ko naman na kada linggo ng hapon ay umaalis sila upang magsimba. Ang kapal talaga ng apog. Nakuha pang magsimba ng mga manloloko. Alam na alam ko ang oras ng misa, kaya naman pumuslit ako sa kanilang bahay. Hinanap ko kung saan nakalagay ang kanilang pera. Malas nila dahil natagpuan ko ito sa ilalim ng tukador. Nilimas ko ang lahat kahit barya ay wala akong tinira. Inikot ko ang paningin sa loob ng bahay at nakakita ko ng malaking banga na may gripo. Lagayan nila ng tubig. Ibinuhos ko doon ang isang garapa ng lason. Walang sukat ang aking paghihigante. Kamatayan nila ang kapalit sa panluloko. Kinabukasan naman ay pasimple akong nagmatyag sa lugar. Mukhang wala pang nakakapansin na patay na ang mag-asawa. Lumipas pa ang 4 na araw bago nalaman ang bangkay nila. Iyan ang nababagay sa mga taong manloloko. Napapangiti na lamang ako habang pinagmamasdan ang pagkuha ng mga bangkay sa loob ng bahay. Samantala, kailangan ko munang maghanap ng mapagkakakitaan habang wala pang nakakaalam tungkol sa aking gawain. Namasukan naman ako bilang kargador sa bodega ng isang malaking tindahan. May sapat na ipon pa naman ako, kaya naman pinagtiyagaan ko na lang ang kakapiranggot na sahod. Doon ko nakilala si Lorena na isang kahera, ang babaeng nagpatibok ng aking puso. Sa ilang linggo ng aking pagpaparamdam kabaryo, batid ko na may pagtingin rin siya sa akin pero parang may nagpipigil sa kanya. Hanggang isang araw ay isinama ako ng bisor namin sa bodega. Pupuntahan daw namin ang bagong itinayong bodega. Subalit sa paghinto ng kotse ay may biglang pumasok na babae, si Lorena. Laking gulat ko na lang at maging siya nang makita niya ako na nasa likuran nakaupo. Base sa ikinikilos ng dalawa ay may namamagitan sa mga ito. Kitang-kita ko ang paghaplos ng kamay ng bisor sa hita ni Lorena. Hanggang sa makarating kami sa biglang liko. Ginawa lang pala ako na tagabantay ng bisor sa kanyang kotse. Habang nagpapakasarap siya sa loob, heto ko na nanggigigil sa galit. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na sila sa kotse at inihatid pa ng bisor si Lorena sa inuupahan nito. Nang bumiyahe na kami pabalik sa bodega, ay sinabihan ako ng aking bisor na ako ang magiging saksi na nagpunta kami sa bagong bodega, kahit hindi naman talaga kami nagpunta doon. Ang asawa kasi nito ay may posisyon sa tindahan at sobrang napakasilosa. Isang beses sa isang linggo ay yun palagi ang ginagawa nila, habang ako ay walang magagawa kundi ang magtiis. Hanggang isang gabi, pinuntahan ko si Lorena sa kanyang tirahan at doon ko nalaman na kaya lang siya pumapayag sa nais ng bisor namin dahil ayaw niya raw mawalan ng trabaho.
binibigyan din daw siya ng salapi nito para sa pagpapagamot sa kanyang inang merong sakit. Nais niya nang makawala sa ganoong sitwasyon, pero natatakot siya dahil papatayin daw siya kapag pumalag na sa nais ng bisor. Nag-iba na naman ang daloy ng aking utak, kabaryo. Sa kagustuhan kong mapasa kamay si Lorena, ay muli kong ginawa ang panlalason. Nakaugalian na kasi ng aking bisor na ako lagi ang isinasama niya sa tuwing may lakad ito. At napakahilig nito sa kape. May suki kaming tindahan na nasa tabi lang naman ng kalsada at kada hapon naglalatag ito upang magtinda ng kape at iba pang uri ng pagkain. Ito ang ginamit ko upang mapainom ng lason ang aming bisor. Kinabukasan nabalitaan na lang namin na hindi na nagising at wala ng buhay ang bisor namin. Hindi ko ito inamin kay Lorena. Bagkus, patay mali siya ako sa nangyari. Sa kabilang banda, ay pabor ito sa kanya dahil malaya na siya sa pang-aabuso ng bisor. At sa wakas, ay naging malaya kami ni Lorena at nagawa ko sa kanya ang matagal ko nang nais gawin. Subalit ang inakala kong kalayaan ay muling napurnada nang pinaghinalaan ako ng asawa ng bisor na ako daw ang lumason sa kanyang asawa. Nalaman kasi ng otoridad na lason ang naging dahilan sa kamatayan nito. Una ay iniimbestigahan ako pero sa ugali ng babaeng yon ay hindi ito titigil hanggat walang may tuturong pumaslang sa kanyang asawa. Kaya naman bago pa lumala at mahuli ako ay niyaya ko na si Lorena na tumakas at magpakalayo-layo. Pero imbis na sumama ay naghinala pa sa akin ang aking kasintahan. Bakit daw ako tatakas kung wala akong kasalanan? Wala na akong nagawa nun, kabaryo, kundi iwan ko na lamang ang babaeng aking pinakamamahal. Napagtanto ko rin na mas mahihirapan ako kapag isinama ko siya. Lalo pa kung malaman niya na ang katotohanan na isa pala akong manlalason. Muli akong lumipat ng lugar hanggang sa napadpad ako sa isang bayan ng Bicol. Masyado na akong malayo sa aking pamilya at pati na rin kay Lorena. May mga sandali na nagiging tulala na ako upang hindi ko maisip ang aking mga mahal sa buhay. Nagpakalulong ako sa pagiging manlalason, kabaryo. Dumating na rin kasi sa punto na hinahanap na ng aking katawan ang makapanlason ng tao. Nagsaliksik din ako ng mga iba pang lason na talagang malalakas tulad ng paluha. Ginamit ko ang natutunan ko kay Mang Imok upang makakuha ng lason na paluha kung saan nasa ilalim pa ito ng dagat. Katakot-takot na proseso ang pagkuha nito. Kaya naman hindi ko na ito natagalan hanggang sa nadiskubre ko ang isang mabalasik na lason na nagmumula sa isang halaman na kung tawagin ay karagumoy. Ang halamang ito ay matatagpuan lang sa Pilipinas at taon-taon ipinagdiriwang ang Karagumoy Festival sa isang bayan ng Bicol. Habang ako ay masayang nanonood sa selebrasyon, ay narinig ko ang usapan ng dalawang lalaki na ubod daw lakas ng halamang ito at mabisa itong isang lason. Lihim kong sinundan ang lalaking iyon at nang makatsyempo ay kinausap ko sila sa halamang binanggit niya kanina. Nag-alok pa ako ng salapi upang malaman ko ang lahat-lahat sa halamang ito. Hindi ko na lamang babanggitin, kabaryo, kung ano pa ang aking nalaman sa halaman. Bilang napakabisang panlason, pinag-aralan ko pa ng gusto ang mga paraan na aking nalaman.
Una ko itong sinubukan sa manok, aso at ang pinakauli ay isang kalabaw. Wala akong pakialam sa pagluluksa ng may-ari ng kalabaw. Nang namatay ito, ang mahalaga sa akin ay napatunayan ko ang bisa ng halaman. Hindi naman ito mahirap hanapin sa lugar, kaya ito na ang ginawa kong pinakasangkap sa aking matinding lason. Napagtanto ko rin, kabaryo, na baka matulad ako kay Mang Imok na sumabit at pumalpak bilang bayarang manlalason. Kaya naman iniba ko na ang aking estilo. Ginamit ko ang aking kakayahan sa panlalason upang magnakaw sa mga mayayamang tao sa lugar. Nang makaipon ako ng sapat, ay bumili ako ng lupa at sinigurado ko na ito na legal ang nagmamay-ari. Baka kasi matulad na naman sa dati. Nasa isang baryo ko nakatira. Mas pinili ko ang ganoong lugar dahil tahimik at wala masyadong kapitbahay. Nagtanim ako ng mga gulay at nag-alaga ng mga hayop tulad ng manok at kambing. Mahirap na kung walang makita ang mga tao kung papaano ko nabubuhay. Gumawa naman ako ng kwento sa lugar na iyon. Pinalabas ko na nasawi ang aking pamilya sa bagyo. Gawa nga ng matinding kalungkutan ay lumayo ako sa lugar na pinanggalingan at umaasang magkakaroon ng magandang buhay dito sa Bicol. Labis-labis ang pag-iingat na aking ginawa. Hindi ako nang biktima ng taga-baryo dahil baka ako pa ang pagbibintangan. Isa pa naman akong dayo sa lugar na iyon. Hanggang sa may naging malapit akong kaibigan sa katauhan ni Dodong. May pwesto ito sa palengke at isa ako sa mga taga-supply niya ng gulay kaya naging malapit kami sa isa't isa. Si Dodong ay mas matanda sa akin ng ilang taon. May asawa at mga anak. Isa siyang lokal at nasa kabilang baryo lamang nakatira. Mabait si Dodong, kabaryo. Pero pinaninindigan ko ang ginawa kong kwento sa aking buhay. Mahirap pala ang pinagdaanan mo, pre. Kapag ang kalikasan talaga ang maniningil, walang pinipili. Di ko lubos maisip na inubos ng bagyo ang pamilya mo. Kung nagkataon na naroon ka sa bahay ninyo, ay tiyak wala ka na rin sa mundo. Oo nga, pre. Pero siguro hindi ko pa oras nun. Kaawa-awa naman ang naging wakas nila, pre. Nalibing sa lupa. Kaya nga ayaw kong manirahan sa bundok eh. Daanan pa naman ng bagyo ang lugar natin. Ayaw kong malibing ng buhay. Pinili ko na ngang mamuhay sa kapatagan. Kahit medyo liblib, basta malayo sa bundok. Maaari ba kitang bisitahin sa inyo, pre? Para naman makita ko ang mga pananim mo doon. Nako, walang problema, pre. Ayos yan. Para makapili ka ng mga gulay at irereserba ko na yun sa'yo. Sa kabila ng aking pagkukunwari, sa tunay na katauhan, ay naging masaya ako dahil may kaibigan ako na tulad ni Dodong. Pero sa totoo, ay sabik na sabik akong makitang muli ang aking pamilya. Ngunit papaano, itinakwil na nila ako. Ang isa ko na lang pag-asa ay si Antoinette, kabaryo. Hindi ko rin lubos maisip na ang nangyari sa kanya ay nadsadlak sa akin sa ganitong buhay. Pero nandito na ako sa sitwasyon na hindi ko alam kung papaano matatakasan. Alam ko na pinaghahanap na ako ng mga otoridad dahil sa ginawa ko kay Mang Imok at posible na sa akin ibinintang ang lahat ng mga nabiktima ng lason sa aming lugar. Gayunpaman, ang aking gawain ay hindi ko pa rin itinigil. Sa loob ng isang buwan, kapag hindi ako nakapambiktima, ay tila nagkakasakit ako. Kaya naman sinasadya ko pa talagang dumayo sa ibang lugar, makapanlason lamang. Ang kalimitang paraan na ginagawa ko ay ang lason na palatay o pagapang. Upang hindi ako paghinalaan, ay dinadayo ko ang lugar
na merong piyesta. Madali kong ikubli ang aking sarili sa dami ng tao. Sa isang lugar ng Naga ay dumayo ko. Pinili ko ang malaking bahay kung saan labas-pasok ang mga tao. Tamang-tama ito sa aking binabalak. Napapangisi na lamang ako dahil tiyak may mabibiktima na naman akong bago sa lugar na iyon. Ang bahay pala ng aking napuntahan ay bahay ng Kapitan del Barrio sa lugar. Napakainit ng kanyang pagtanggap sa mga bisita. Siya pa mismo ang nakatayo sa gate upang salubungin ang mga tao. Doon na ako sa ibaba pumuesto. May mga tao din sa itaas ng bahay. May 5 mahabang mesa ang nasa bakuran ng bahay niya. Isipin mo na lang, kabaryo, kung gaano karaming tao ang naroroon at may isang bisita ang mamalasin sa araw na iyon nang dahil sa gagawin ko. Sa mga ganoong sitwasyon ay aabutin muna ng 3 hanggang 5 oras bago umepekto ang lason, at sa mga oras na iyon ay tiyak na nakatiyaya na ako sa bahay. Pinili ko ang mga taong masama sa aking pakiramdam at ayun na nga, nakapili na ako. Isang bisita na tila may dalang bagyo. Akala mo kaibigan niya lahat ang nandoon. Napakayabang at nag-imbita pa ito sa amin sa darating na kapiestahan sa kanilang lugar. Ang lakas pa kumain na daig pa ang patay gutom. Habang masaya ang lahat, ay pasimple kong sinulyapan ang mga tao na kasama ko sa mahabang mesa. Mahirap na baka may albularyo o antingero na kasama kami. Mukhang mangmang ang lahat sa lihim na karunungan. Kaya naman nag-umpisa na ako sa orasyon ng palatay. Nang makapag-orasyon, ay pasimple ko namang tinapik ang mesa at ramdam ko ang pagkapit ng lason sa kaharap kong lalaki na ubod ng yabang. Sa katunayan, kabaryo, ang laso na ito ay may pangontra at kahit sinong albularyo ay kaya itong lunasan. Pero sa taglay kong karunungan ay nararamdaman ko kung nagtagumpay ba ako o hindi. Matapos ko namang kumain, ay nakuha ko pang gumala sa lugar. Hanggang sa may nasipat akong lalaki na puno ng kabanalan ang presensya. Isang antingero. Mabilis akong tumalikod at naghanap agad ng masasakyan pauwi. Kahit sa panaginip ay wala akong balak na kumalaban ng isang antingero. Sa taglay kasi nito ay tiyak na wala akong kalaban-laban. Samantala, dumating na ang araw na dinala ko si Dodong sa aking bahay. Ito ang unang beses niyang nakapunta. Dumiretso kami agad sa taniman sa may likod bahay. May sitaw, ampalaya, talong at kamatis. Hindi ko alam pero maswerte ako sa aking pananim dahil malago at malulusog ang mga ito. Gawa nga ng pagiging malapit namin ni Dodong, ay hinayaan ko siyang mamitas. Kahit ilan pa ang naisin nito, ay lahat iyon libre. Pumanhik na kami ng bahay at naglatag ako ng alak para sa mas masayang kwentuhan naming dalawa. Nako pare, maraming salamat at nakalibre ako ng mga gulay. Baka naman malugi ka niyan. Ano ka ba pare? Bawing-bawi na ako dyan. Ang ganda pala ng lugar mo dito. Kaya pala ang gaganda din ng mga gulay mo pare. Pati mga manok mo ang lulusog. Aba, hindi naman ako papayag na hindi ka magdadala ng manok. Masarap ang sabaw niyan dahil lokal. Naku naman pare, nakakahiya ng masyado. Sa susunod na balik ko na lang. Sige kung ganon, ikaw ang bahala pare. Makalipas naman, ang maygit 1 oras ay may naibahagi sa akin itong si Dodong. Pare,
Malaki ang tiwala ko sa'yo at talagang kaibigan ang turing ko sa'yo. Kaya may ilalahad ako sa'yo. Sa katunayan, ilang buwan na akong nangangamba na baka mabiktima ang pamilya ko sa nilalang na ito. Teka, ano ba yan pre? May nanggugulo ba sa pamilya mo? Wala naman pare. Pero may pinaghihinala ang mangkukulam kasi sa aming baryo. At may 3 nabiktima na ito. Wala naman kaming ebidensya. Pero ang nangangalagang unga ang pinaghihinalaan namin na nangungulam sa lugar. Saglit nga. Isang dayo ba ang tao na yan? Oo pare. Halos 1 taon na rin siyang tumira sa baryo. Wala naman kasing pangyayaring ganito bago sumulpot ang matandang yung sa lugar namin. Ganun ba? Iba yung pag-iingat na lang pre. Yan ang dapat niyong gawin. Ikaw din pre. Huwag kang magpapakampante. Magkalapit lang ang baryo natin. Baka dumayo yun dito. Ang inilahad ni Dodong tungkol sa mangkukulam ay hindi ko naman binigyan ng ganoong pansin. Subalit, makalipas ang 1 buwan, habang naghahatid ako ng mga gulay ay nabalitaan ko sa kanyang asawa na nasa nagpunta ng kabilang bayan si Dodong upang sunduin ang isang albularyo dahil nabiktima ng kulam ang kanilang bunsong babae. Sa pagbanggit nito sa bunsong anak ay naalala ko naman si Antoinette. 14 anyos ang bunso ni Dodong, kasing edad ni Antoinette nung nabiktima ito ni Pastor Joel. Ayon sa asawa ng aking kaibigan. Habang pabawi galing eskwela ang kanyang anak na si Maricar ay nanguha pa ito ng bunga ng santol kasama ang iilang kaklase. Mangyari kasi na si Maricar ang umakyat. Kaya naman nahuli ito nang nagtakbuhan ang mga bata dahil dumating sa lugar itong si Ungga na galit na galit. Siya daw kasi ang nagmamay-ari ng puno kahit ilang taon na itong naroroon habang siya ay wala pang 1 taon sa lugar. Sa aking nalaman ay muling nanumbalik ang aking galit noon. Habang naglalakad ako pauwi ay nanggigigil na naman ako sa galit. Pilit bumabalik ang alaala noon sa pasilyo sa likod ng simbahan habang minomolestya ng pastor ang kapatid kong si Antoinette. Ngunit papaano ko lalabanan ang isang mangkukulam? Minsan sa aking buhay ay hindi pa ako nakararap ng ganitong uri ng nilalang. Subalit namutawi sa aking diwa na paslangin ang nilalang na ito. Sa kabila ng aking pagkamanlalason ay malapit sa aking puso ang mga kabataan. Marahil gawa ito sa nangyari sa aking kapatid at pangungulila na rin sa kanya. Sa panahong iyon ay nakapagtapos na ng pag-aaral itong si Antoinette at hindi ko man lang ito nabati. Makalipas ang 2 araw ay nabalitaan ko na lang na pumanaw na ang anak ni Dodong. Hindi na ito nailigtas pa ng albularyo. Nagkikiskisan ang aking mga ngipin sa tindi ng aking galit. Napakabait ng pamilya ni Dodong. Hindi sila nararapat makaranas ng ganitong uri ng trahedya. Nang pumunta ako sa lamay, ay naabutan ko si Dodong na labis ang paghihinagpis. Halos magwala na ito. Kaya naman hindi na lang muna ako lumapit at nagpakita. Umalis ako sa bahay ng aking kaibigan. Dala ang nagliliyab na galit sa mangkukulam. Pagsapit ng umaga ay bumalik ako kay Dodong. Namumugto ang mga mata nito sa iyak at labis na puyat. Paring Dodong, nakikiramay ako sa nangyari kay Maricar. Maraming salamat paring Danilo. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Napakasama talaga ng mangkukulam na yon. Wala bang ginawa ang albularyo ukol dito? Ayon sa albularyo, isang malakas na mangkukulam ang dumali sa aking anak. Pero nangako naman siya
Nababalik dito upang sugpuin ang kasama ni Unga. Alam mo ba pare, kaninang madaling araw ay nakuha pa nitong magpunta dito. Doon siya nakatayo sa labas ng bakod. Ang kapal ng mukha. Kung hindi lang ako pinigilan ng aking asawa at mga anak, ay tatagain ko na talaga ang demonyong yon. Yan ang wag mong gagawin pare. Hayaan mo ang albularyo at ako ang papaslang sa hayop na yon. Teka, ikaw? Bakit pare? Ano ang magagawa mo laban sa isang mangkukulam? Alam mo, ang mga nilalang na nananakit ng kabataan ay walang hanggang kapatawaran. Bilang matalik mong kaibigan, itataya ko ang buhay ko. Mapaslang lamang ang demonyong si Unga. Pare, ayokong mapahama ka. Nag-iisa na lang ako. Para kanino pa ba ako mabubuhay? Mas gugustuhin ko ang mamatay na nakikipaglaban sa katulad ni Unga. Sa sumunod na araw ay nagmanman ako sa bahay ni Unga. Kitang-kita ko ang demonyo habang nagsasampay pa ng mga damit. Tila wala itong ginagawang masama. Batid ko rin na ilag ang mga tao sa baryo kay Unga. Pinag-isipan ko na din kung papaano ko malalason ang isang mangkukulam. Tiyak, hindi iyon magiging madali para sa akin. Isang araw, matapos ang libing ni Maricara, ay dumating ang albularyong si Mang Igme. Tiyempong naroroon ako sa bahay ni Dodong. Magandang hapon, Mang Igme. Mabuti at nakabalik po kayo dito. Abay, pagpasensyahan mo na kung hindi man lang ako nakadalo sa libing ng anak mo. Mangyari kasi na maraming nagpapagamot sa akin. Nakikiramay ako sa iyo, Dodong. Maraming salamat po, Mang Igme. Siya nga pala si Danilo ang kaibigan ko. Magandang hapon po. Balita ko balak mong sugpuin ang kaibangan ni Hunga. Buong loob po akong tutulong sa inyo. Bakit iyo? Ano bang magagawa mo laban sa isang mangkukulam? Yan na nga po ang sinasabi ko sa kanya, Mang Igme. Kaya paring Danilo, hayaan mo na si Mang Igme. Gaya ng sinabi ko sa iyo pare, para kanino pa ba ako mabubuhay? Bueno iyo, kung iyan ang nais mo. Wala namang masama kung aalalay ka sa akin. Sa ilang araw naming pagmamasid sa matandang mangkukulam, ay may natuklasan itong si Mang Igme. Taglay daw ni Unga ang bertud ng mangkukulam. Ayon sa matandang albularyo, ang bertud na ito ay nagmula pa sa sinaunang mangkukulam. Maaring pinagpasapasahan na ito ng angka ni Unga. Ang bagay na ito ay napakalakas. Kahit ang kapwa mangkukulam, pati aswang ay kaya nitong paralisahin at kontrolin ang katawan. Kaya naman marahil ganito kalakas ang loob ni Unga na maghasik ng lagim sa baryo at hindi man lang nagkukubli. Nang maitanong ko naman sa matanda kung ano ang maaari kong ipanlaban sa mangkukulam, tinanong niya ako kung kaya ko bang gumamit ng dahas. Sa isip ko naman ay mas malala pa sa dahas ang aking gawain. Sinabihan niya ako na kumuha ng itak at hasain ito ng gusto. Ayon sa plano, aatakihin niya si Unga sa espiritual na aspeto. At sa ganitong sitwasyon ay naiiwan niya ang katawan na walang proteksyon. Sa sandaling iyon ay alam ko na ang aking gagawin. Ipapalasap ko sa demonyo ang bagsik ng aking laso na nagmula pa sa ubod ng karagumoy. Isang hapon, nagpakita si Mang Igme kay Unga habang ako ay nakakubli lamang alinsunod sa napagplanuhan. Kailangan makuha ng albularyo ang pansin ng mangkukulam upang mapasok niya ang diwa nito. Abay, tignan mo nga naman. May hindi inaasahang bisita. Ngayon lang yata ako nakasilay ng albularyo sa lugar na ito. Nakahanda ka na ba sa iyong kamatayan? Huwag kang pakakasiguro sa iyong tagumpay, demonyo. Kahit kailan hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa dalawa.
Makalipas ang ilang minuto, ay paatras na lumayo si Mang Igme sa lugar habang ako ay naiwang nakakubli sa puno. Lingid sa kaalaman ng albularyo, ay daladala ko na ang lason ng karagumoy. Bumalik si Mang Igme sa bahay ni Dodong upang doon gagawin ang ritual, habang ako ang aatake sa pisikal na anyo ni Ungga. Naghintay lamang ako doon at sa pinagkukublian, tiniis ang mga kagat ng lamok. Gigil na akong ipapataw ang parusa sa demonyong matanda. Dumilim na ang paligid. May nakasinding gasera na sa loob ng bahay ni Ungga. Nakasukbit lamang ang itak sa aking tagiliran. Makalipas ang halos isang oras, ay may narinig akong hiyaw mula sa loob ng bahay. Marahan akong lumapit at naghanap ng siwang. Nang masilip ko na si Ungga, ay nakaluhod ito, nakadipa habang pinapalibutan ng mga itim na kandila. Hindi ko maiwasang makadama ng pagkahilo sa mga usal na aking naririnig at nagbigay ito sa akin ng labis na hirap. Animoy pipikit na ang aking mga mata sa tindi ng usal ng mangkukulam. Pinilit kong makalayo sa bahay. Kumuha naman ako ng dahon at ibinalot ko ito sa tela mula sa pinunit kong damit at ginawang pantakip sa tenga. Dito muli akong lumapit sa bahay at sinilip ang mangkukulam. Nasa ganoong posisyon pa rin ito ngunit humahalakhak na. Posibleng napangibabawan na niya itong si Mang Igme. Nasipat ko rin ang batong itim na nakapatong sa kanang palad ni Ungga. Ito na marahil ang bertud ng mangkukulam. Pakiwari ko ay hindi na nag-uusal ang matanda. Kaya naman tinanggal ko na ang takip sa tenga. Marahan akong pumasok sa bahay. Pagtulak ko ng marahan sa entradang pinto, ay bumukas ito. Nakita ko ang mangkukulam na nakatalikod at walang tigil sa pagtawa habang nanginginig ang kanyang katawan. Habang papalapit ay kinuha ko na ang lason na nasa anyong pulbos. Nakalagay ito sa isang tela at agad na akong naglakad ng mabilis. Bigla kong sinalpak sa bunganga ng mangkukulam ang lason. Napadilat ito at nagpupumiglas habang mahigpit kong hinawakan ang kanyang ulo. Nalaglag ang bertud sa lupa habang pilit niya akong kinakalmot. Tama nga ang albularyo. Mahina sa pisikalan ang mangkukulam. Nang malunok na ito ng mangkukulam, ay pilit niya naman itong isinuka sa pamamagitan sa pagdungkal ng lalamunan gamit ang kanyang daliri. Agad ko namang kinuha ang itak at tinaga ko ang kanyang kamay. Sa tindi ng aking panggigigil ay nakita ko ang pagmumukha ni Pastor Joel na nagpatindi pa sa aking galit. Walang habas kong pinagtataga ang mangkukulam hanggang sa bumagsak na ito. Nangingisay habang bumubula ang kanyang bibig. Makalipas ang ilang minuto ay tumuwid na ang katawan nito at tumirik ang mga mata. Nang napagtanto kong patay na ang mangkukulam, ay pinulot ko ang bertud at bahagya ko itong tinitigan. Dahil sa mga kandilang natumba, ay lumikha ito ng apoy at unti-unting nasunog ang sahig. Lumabas na ako at mabilis na nagtungo sa bahay ni Dodong. Naabutan ko naman doon si Mang Igme na nanghihina ng gusto, subalit nakangiti pa ito sa akin. Muntik na ako doon. Kung nahuli ka lang ng ilang segundo, baka patay na ako ngayon. Maraming salamat sa iyo, Danilo. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na naagawa ako ng mabuti sa kapwa. Ang tagpong iyon ay nagdulot sa akin na posible pala akong gumawa ng kabutihan sa kapwa. Isinuko ko rin
ang bertud ng mangkukulam kay Mang Igmi. Kinabukasan ay inilahad ko kay Mang Igmi at Dodong ang aking tunay na pagkatao. Ikinumpisal ko sa kanila ang lahat. Nang makita ko ang kasamaan ni Ungga, ay naisip ko na wala pala akong pinagkaiba sa kanya at darating ang panahon na makakatagpo din ako ng katapat at baka mas malala pa kay Ungga ang mararanasan ko. Sa unang pagsalubong pa lang ng ating mga mata, ay alam ko na ang negatibong presensyang taglay mo. Subalit nakita ko rin sa iyong mga mata ang pagnanasang mabigyan ng hustisya ang anak ng iyong kaibigan. Kaya hinayaan kitang makiisa sa akin, Danilo. Hindi ko alam, Mang Igmi, kung mapapatawad pa ba ako ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan ko. Alam mo, iho, kahit ang pinakamasamang nilalang ay kayang patawarin ng Diyos kung ito ay tunay na nagsisisi. Subalit ang kaparusahan sa iyong mga kasalanan ay pagbabayaran mo pa rin. Hindi ko inasahan ang pagtanggap sa akin ni Dodong at ni Mang Igmi. Sa kabila ng aking mga kasalanan, ay may mga tao pa rin pala na handa akong patawarin at tanggapin. Simula sa araw na iyon ay inilibing ko na ang aking karunungan sa panlalason. Ipinagpatuloy ko ang buhay sa Bicol. Sinikap ko na maging mabuting tao at niniis ko ang mga sandaling sinisingil ako sa pagnanasang makapanlasong muli. Sa tulong ni Dodong at ni Mang Igmi at sa pananampalatayang muli sa Diyos, ay nalagpasan ko ang mga pagsubok, kabaryo. Ngunit ang pagkakataong muling makita at makasama ang aking pamilya ay nagsilbing kaparusahan ko sa aking mga kasalanan. Bumalik ako ng Samar sa pag-asang matatanggap pa ako ni Lorena. Habang nakabang ako sa kanyang tinutuluyan, ay nakita kong lumabas ang aking kasintahan. Laking gulat ko naman dahil may karga-karga na itong sanggol. Marahan akong lumapit sa kanya at nang makita ko ni Lorena, ay napaluha na lamang ito. At dito ko natuklasan na ang sanggol na iyon ay anak ko pala. Napaluhod naman ako sa lupa at humingi ng tawad kay Lorena. Hinawakan niya ang aking kamay at pinatayo ako. Niyakap niya ako at nagwika na hindi siya sumuko at kumapit sa pag-asa na isang araw ay muli akong bumalik. Habang karga ko ang anak ko, ay walang patid akong nagpapasalamat sa taas. Muli niya akong binigyan ng bagong pag-asa upang ipagpatuloy ang buhay. Dinala ko ang aking pamilya, kabaryo, sa Bicol at doon namuhay ng mapayapa. Kasangga ko pa rin si Dodong sa mga hamon ng buhay at naging mas matibay pa ang aming pagkakaibigan. Makalipas ang halos isang dekada, ay muli akong nagbalik sa aking pamilya. Dala sina Lorena at ang anak kong si Jerry. Wala nang salita pa ay lumapit sa akin ang aking ama at ang maging ina ko ay niyakap ako ng mahigpit. Habang nakangiti sa akin ang aking mga kapatid, matagal na pala akong pinatawad ng aking pamilya. Simula noong inilahad ni Antoinette ang dahilan kung bakit nasadlak ako sa labis na kasamaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa pagmamahal ng isang kapatid para tayong mga magulang sa kanila na handang gawin ang lahat may pagtanggol lamang. Subalit, kagaya ni Danilo, ang paghahangad niya ng hustisya sa kapatid ay nagdala sa kanya ng labis na kasamaan. Ngunit may kalayaan tayo upang piliin ang landas ng ating tatahakin. Isang kwento at patunay ang karanasan ni Danilo na kahit nasadlak man tayo sa kapariwaraan, ay hindi tayo susukuan ng Diyos at muling tatanggapin
kung taos-puso tayong magbabago. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong napulot na aral sa kwentong inilahad natin ngayon. Muli, ako to si Ray ng Kwentong Baryo. Maraming salamat sa inyo. Okay. Opinion ko sa kwento mga kabaryo. Grabe, nakakalungkot tong kwento na to. Mixed emotion, di ba? Kasi from paano ko ba explain? From negative to positive side tong si Danilo. Kita niyo naman sa title, di ba? Pero yun nga, napakalakas talaga ng lason. Lalo na kung iba't ibang uri yung inaral mo. Kasi naalala ko meron tayong in-upload na about sa manlalason din. Hindi ko alam kung last month ba yun. Basta medyo marami na rin yun. Saka eto nga, ngayon ko lang din narinig tong Karagumoy. Yung palatay, alam ko yung last na kwento natin meron. Saka palipad hangin, di ba? Meron na rin. So, eto, saka yun nga, kalaban niya rito is yung sinaunang mangkukulam na si Ungga. Well, hindi naman siguro matatalo to ni Danilo kung hindi rin dahil sa tulong ni Mang Igme yung albularyo. Alam naman natin na malakas pa rin ang kanan kahit anong aspeto ng laban. Tama naman yung sinabi ng matanda na mahina talaga sila pagdating sa pisikalan na kumbate. Kaya feeling ko dun din na nanalo tong si Danilo. Saka yun nga no, buti hindi, kasi yung last kwento natin, hindi ko alam kung last ba o yung pinaka-last dati pa. Parang nananalaytay na sa katawan niya yung lason. Siguro ito hindi naman. Parang kumbaga nakagawian niya na lang siguro na kailangan kong manlason. Saka hindi ko rin sure kung totoo ba yun na parang nanghihina ka pag hindi ka makapanglason. Diba? Sa ngayon, nung nakausap ko tong si Danilo, sabi niya okay na raw siya. Naging okay yung negosyo niya na hayupan sa kayong mga gulayan. Then tinulungan siya ni Dodong. Kumbaga naging supplier sila sa buong Bicol. Hindi lang sinabi yung eksaktong pangalan. Kasi syempre hanggang ngayon daw, naging supplier. Kasi umuwi na tong si Danilo sa pamilya niya. Kumbaga bakasyonan na siya eh. Okay na rin siya kaila Antoinette. Yan. Saka yun nga, hanggang ngayon buhay pa naman daw yung tatay niya. Saka inilahad niya rin sa buong pamilya niya yung nangyari, yung ginawa niya. Mula nung may ginawang hindi maganda kay Antoinette. Grabe yung pagmamahal ng kuya sa isang kapatid, no? Parang ako lang. Pero yun nga. Wala tayong magagawa kahit kaliwa yung bida natin ngayon. Pero nakita niyo naman, napainggan nyo yung aral na mapupulot nyo sa kwentong to. Minsan masarap din magkwento ng mga ganito. Lalo na kaliwa na alam mong nagbago. Kasi hindi niya naman to siguro ikikwento kung hindi niya napapakinggan yung ibang kwento natin. Yun, nakaka-relate siya sa ganyan. Sa aswanga naman daw, may mga time na nakalaban siya pero parang hindi niya raw porte yung ganun eh. Kumbaga, ang pinaka-porte niya talaga is manlason. Yun nga, pero ngayon, tinigilan niya na lahat. Pero kung yun nga, tinatanong ko kasi siya kung alam niya, sabi niya, simula daw sa pinakamahinang lason hanggang sa pinakamalakas. Alam na alam niya hanggang ngayon. Kahit daw ngayon, kaya niyang gumawa. Biniro pa nga ako kung gusto ko raw bang magpalason. Kung hindi, ano lang tayo rito, share lang tayo dito ng mga kwentong agaya sa kanya. So yun, na para sa akin ang ganda ng kwentong to. Wala akong masabi. Grabe no? Pag alam mong maganda yung kwento, talagang mapapa-wow ka na lang, di ba? Pero kayo, kung may komento kayo mga kabaryo, comment nyo sa baba para mabasa natin. Tapos, ito yung shoutout natin ngayon. Iisa-isahin ko lang muna kasi medyo marami to. So, uunahin ko muna yung mga kabaryo members natin. Si Ma'am Roslyn Dalopere, super kabaryo na yan. 6 months na po siyang member. Salamat po ma'am. Si Ma'am Maria Victoria, salamat din. Marvin George Poli, salamat boss. Si Brenda Canyel,
salamat po sa pagiging member. At ang bago nating member na si Arnold Julio. Boss, thank you. And then, eto naman mga kabaryo yung nag-comment sa mga previous story natin. Iisa-isahin ko na. Si Ma'am Arlene Culsbesa, salamat. Lita Cinco, salamat po. Tina Kayabyab. Carmelita Pruna, salamat. Binket. Montianos Vlog. Letty Hokim, yan, salamat po. From Germany, yan. Si Ma'am Judy from Rojas. Capis, yan. Leo Daban, salamat boss. Boss Dave from KSA, yan. Ano to? Heidi Panigsahin, salamat po, salamat. Hilario Patra Hasmin, thank you ma'am. Emil Bautista, salamat po ma'am. Resty Sorena, salamat boss. Boss Brain Omega, salamat din. Shifter Place, yon, thank you boss. Ano to? Eda Mistad, yan, salamat po. Feli Rivera Raimundo, salamat. Si Blue na lagi ring nakikinig sa atin, shoutout sa'yo. Gilbert Tintano, yon, salamat. Si Mami from Qatar, salamat po. Ma'am Marilu Matsuda, salamat. Si Mai, salamat din from Singapore. Inday Samante. Ma'am Asil Gumban, salamat. Ma'am Lisa, thank you rin. Charlun Rulan, boss, salamat. Ingat palagi yan. Evangeline Wangdali, salamat. Juby, yan. 3 days na raw siyang straight na nakikinig sa atin. Salamat po. Joanna Christine Robles, salamat din. Vivian Colantes, Ronel Tolosa, Maymay Sinita, salamat ma'am. Pilipina Falsario, Tita Sareno, salamat po. Mary June Maghinay, salamat. Si Boss Joel Di Guzman, salamat din. Ano to? Diepoy Hermosa from Qatar, salamat. Si Ma'am Happy Sigrani, salamat. RJ Ryzen, salamat. Araceli Asahi, salamat po. Araceli Asahi, salamat yan. Hi Kabaryo, na busy lang, pasensya na late na ako makinig. Kabaryo, yung picture mo pinaganda ko, kahit sa picture na lang. Mahalikan kita. Wow, salamat ma'am. Appreciate ko po yan. Salamat po sa inyo. Rolando Cuesta, salamat boss. Rodrigo de la Cruz, salamat. Emiliano Antonio, salamat. Isabel Cortez, wait lang. Nag-comment si Boss Emiliano Antonio, basahin ko lang Kami ang mga apo niya. Kwento ni Lola Margaret noong panahon ng Hapon ay isa si Lolo Estong sa mga guerrilla warfare na lumaban sa Hapon noon. Matindi daw ginawa ni Lolo Estong sa mga Hapon na nauhuli nila. Hinahampas niya ng buntot pagi at pinuputol ang ari ng mga lalaking Hapon. Niluluto ni Lolo yung ari nila at pinapakain din sa kanila yung mga ari nila sa mga Hapon na nanggagahasa ng mga Pinay. Wow. Yun, totoo yun, Kabaryo. Hindi man to nag-comment si boss, pero alam naman natin na umiiral yun. Saka marami ring kwento about sa aswang nung panahon ng Hapon. Kasi alam niyo naman isa rin ang mga aswang at antingero na nagkampihan laban sa mga yan nung sinasakop nila yung Pilipinas. Kaya legit yan. Si Isabel Cortez, salamat. Brain Omega boss, ulit. Yun yung una nating shoutout, and then eto yung susunod, kaya pahintay lang. Ito yung mga latest na nag-comment. Hindi ko mabalikan yung iba pero sisikapin natin na mabalikan para sa inyo yan. Si Ma'am Lita Cinco, salamat po. Tina Kayabyab, yan. Yung iba hindi ko nababasahin. Ano to?
Maria Reggie Saliot, salamat po. Rex Senior Navarro, salamat. Si Ma'am Evelyn Paul from Germany din, yon, salamat. Inday Samante, Raymond Mantalaba, salamat boss, from Santa Rosa, Laguna. Si Ma'am Gina Bel Bogador. Si, Age Geralde, from Santa Cruz, Davao del Sur, salamat. Catherine Fantinalgo, salamat. Roy Lopez, Jeneline Artus, salamat po, from Saudi Riyadh. Hindi, Saudi lang. Si Gian Celestial, salamat. Florence De Leon, hi boss, musta? Salamat boss. Edwin Atienza ulit, yan. Marita Aaron, salamat. Leandro de Guzman, salamat boss. Gusto ang sakupin ng baryo at siyang maghari. Oo, tama boss. Gilbert Banal, sintomas daw ng nalason ay laging lasang sabon pagkain, tapos yung mga kasukasuan masasakit, tapos yung tiyan parang laging hinahalukay. Sabi daw, kalahating mantika na may kalamansi na may asukal inumin. May susuka yung mga pagkain na may lason. Pwede, Boss Gilbert, pero yun nga, hindi natin alam kung magagawa pa yun kasi dito sa kwentong to, mabilis yung parang pacing na ginagawa ni Danilo sa panlalason. Siguro pwede to kung yung tipong palipad hangin, no? Kaya lang kasi, alam niya naman kabaryo, pag manlalason, kalimitan dyan, hindi ka nabibigyan ng hanggang bukas. Kumbaga, oras na lang talagang, lalo na kung mas matindi yung galit sa'yo ng gagawa. May ganun. Kaya ingatan lahat, kabaryo. Si Ma'am Alicia Cortel from Leyte. Yan, salamat. Tama ba, Leyte? Cotabanon. Yan, salamat. Leonardo Mendiola, salamat boss. Insorio Reyes, idol, anong nangyari sa in-order ko po sa inyo? Ma'am Insorio, hindi ko nasikaso ngayon pero parang wala kasing gumagawa nung shipping first muna eh. Pero PPM kita sa Facebook page natin. Nakausap naman na kita nun. Alan Bonggaling, salamat. Ganun ba? Sige, dislike kita. Wow. Sabi ni Boss Alan. Gerson Amar, salamat. And yun, okay na. So sa mga hindi ko na shoutout, alam niyo na kung sino kayo, pasensya na. Alam ko naman yung mga pangalan, kaya lang minsan nakakalimutan ko kasi nakabase tayo dito sa pagbabasa. Bawi ako sa inyo pag dito mag-comment kayo para mabasa natin isa-isa. Tapos, yun lang naman. Paano mga kabaryo, hanggang dito na lang muna yung kwento natin. Mapapakinggan nyo rin kami ni Tito Proy sa Kwentong Kalakbay, saka sa dito, Kwentong Baryo. And then yun nga, yung Kwentong Kalakbay natin, baka doon magnanarrate yung kasama namin na babae na pinsan ko. So tingnan natin kung ano yung magandang, kasi si Tito Proy na yung kumausap. Bali, 3 kami ron para mas mapaganda yung storya. Yan, sana supportahan nyo pa rin pare-parehas. Yun. Hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.